Hello guys! Welcome back to my channel at napakaganda po ng topic natin ngayon. Yung kinakatakutan ng marami pinag-uusapan. Dapat ba tayo maging concerned tayong mga Philippine stock investor dito sa trade war na inumpisahan ni President Donald Trump? At umpisa na po tayo, pero para mas maintindihan po ninyo, no, mag-start po muna tayo sa isang analogy. So, imagine po natin nagkagit-gitan po, no, sa kalsada ang isang motor at isang SUV. Bumaba sa sasakyan ang parehas na driver, ang driver ng motor at driver ng SUV, no? Kasi nabuli ng SUV yung motor. Ngayon, nandun na sila, magkaharap na sila sa kalsada yung dalawang driver. Bago po sumuntok, no, yung nakamotor sa SUV, halimbawa nag-iisip, no, ito nakamotor gusto niya suntukin talaga yung SUV driver. Syempre, kailangan po muna niya mag-isip. Kasi hindi po realistic, no, na pag sinuntok mo yung kabila ay hindi gaganti yung kabila. Malamang sa malamang, pag sinuntok mo na yung gaganti rin yun, susuntukin ka rin po nun, no. So, kailangan nag-iisip ka. Pag ginawa mo yun, ano ang mangyayari? No, malakas ba to? May kasama ba itong driver na to, no? Kakayanin ba natin ang consequences? Halimbawa, meron pala tong restback or may bubunutin ito na hindi natin alam. Kailangan tumatakbo yung utak natin ng ganyan. Dapat advance tayong mag-isip. Ngayon, kung nanuntok na yung driver ng motor, no? Assume natin nanuntok na, no, yung driver ng motor. Kung ikaw naman yung SUV driver, kailangan mag-isip ka bago ka gumanti. Kasi pag gumanti ka ng suntok, no, bakit ganun? Bakit ako sinuntok nung motorcycle driver na to, no? Alam naman niyang gaganti ako. Ano ang alam niya na hindi ko alam? Ganun dapat advance ang utak natin, no? Pag ako ba'y sumuntok at gumanti pabalik, ano ang mangyayari? No, baka may kasama tong driver ng motor, baka may restback ito na padating. Ayun, at i-assume natin nagkasuntukan na tong dalawang kampo na to, nagsuntukan na silang ganito. At may patalim itong motorcycle driver. So, bago niya bunutin itong patalim niya, kailangan mag-iisip po muna siya mabuti bago niya ilabas ang kanyang patalim. Kasi pag nilabas niya itong patalim na to, this is a point of no return po ito. Kasi pag nilabas niya yung patalim niya, ay ano, may mangyayari. Ang best case do, mapatay niya yung driver sa kabila, no, at makulong siya. Best case nun, makukulong siya. At ang worst case po doon, pag nabinunot niya yung patalim niya, baka yung kabilang driver may baril. So ang worst case, patay siya. So dapat po talaga nag-iisip po tayo. At kasi pag binunot na po yan at nagkataon na may baril talaga yung SUV driver, ayan na, hindi na po mag-iisip yung pag nakita niya yung patalin. Talagang bubunutin na yan, pabarilin na niya yung kalaban, no? So ganun po yan. Ang gera po, ang away po, para pong chess po yan. Bago mo umpisahan, no, kailangan advance ka na. Kinakalculate mo na, pag ginawa ko to, anong gagawin niya? Pag ginawa niya, anong gagawin ko? Pag ginawa ko to, anong gagawin niya? So dapat ganun yung palitan, kinocompute mo na, kinakalculate mo na in advance. Kasi unrealistic po na isipin natin na hindi gaganti ang kalaban. Gaganti at gaganti po yan. At napaka-unrealistic pong isipin na wala pong deadly weapon ang kalaban mo. Pag ikaw ay nasa kalsada, dapat iniisip mo may weapon niyang kaharap mo na maaaring gamitin sa'yo. Iyon. Kasi pag tinuloy po ang gera po at isa dito sa dalawa na to ay hindi nag-isip po, no? Lahat po ng kampo, bawat parte po nito ay talo. Wala pong panalo po dito. Kasi yung isang kampo po dito, siguradong patay at yung kabilang kampo, siguradong kulong. Kaya wala pong panalo po dito kapag nag-away po. Maliwanag po ba? Ngayon, pasok po tayo dito sa trade war. Ganito po kasi ang pangyayari po niya, no? Umpisahan po natin sa history. For how many decades na po ito, no? Hindi lamang po yung China, kasi China nung 90s po yan, na nag-umpisa yung trade deficit niyan, diba? 2000, 2010, ganyan po, no? Naabuso po talaga ang Amerika, ang US, ng sarili nilang mga billionaires at millionaires na businessmen, mga multi-millionaires, mga billionaires na businessman po. Kasi na-realize po nila pag pinagawa nila ang produkto, no, sa labas ng US, sa Japan, sa China, sa Thailand, Vietnam, etc. po, no,
ay talagang mas mura. Ang kasabihan nga po nung araw, no, talagang nagtumpukan, dinumog ng US American investor ang China, di ba? Nung early 2000, dinumog po talaga sila kasi kung hindi mo ginagamit ang China as manufacturing arm mo, left behind ka kasi napakamahal pag locally made sa US po, no? Manood po kayo ng Shark Tank, no? Alam niyo po ba yung Shark Tank, no? Yung mga aspiring na mga negosyante, lahat po sila alam po nila na kailangan sa China mo ipagawa kasi pag locally made, minsan $28, tapos pag in-import mo, $12 lang. Saan ka pa? Syempre patayan ng business. So, doon sila sa mas makakamura po sila. So, ayun, marami pong yumaman na negosyante kasi karamihan po ng mga negosyante talaga sa ibang bansa nila pinagagawa, no? So, yumaman ang maraming Amerikano at yung mga counterpart nila na manufacturer overseas. At what cost? At the cost of trade deficit. Ano ang trade deficit ngayon? Example lang po ito, hindi ko po sinasabi na ito yung mismong numbers, no, na isang trade deficit. Pero for example lang po, no, kasagsagan, no, kasagsagan ng China, no, nung araw, no, na halimbawa nag-i-import, no, nag-i-import ng US sa China ng produkto, ang dami nilang ini-import kasi lahat mina-manufacture sa China, no. 500 billion ang worth ng ini-import nila sa China. Pero yung ini-export nila pabalik sa China ay 400 billion lang sa isang taon. So ibig sabihin kada taon po may trade deficit po, no, may trade deficit po ang US na 100 billion. So nagkakaroon ng 100 billion na extra dollars, no, sa loob ng China. And sometimes, no, yung malaking part po ng trade deficit na to ay ginagamit ng bansa niyon, halimbawa ni China, para bumili ng US government bonds. At sa sobrang tagal na po, no, sa sobrang tagal na ng trade deficit na to na nangyayari po, ilang decades na po ito, no? Si China nakaipon na po siya, no? Approximately, ito ginugol ko lang po, no? Ang sabi po sa Google, nasa 700 billion na ang hawak na China na US government bonds. Si Japan naman, since nauna siya, no? Matagal-tagal na to na nakikipag-trade sa US, no? Nasa 1 trillion dollars ang hawak-hawak niyang US government bonds. At ito yung top holders po, no? Ang dami pala, no? Grabe, iba't ibang bansa. United Kingdom, ang laki din pala ng hawak. Luxembourg, Cayman Islands, Belgium, Canada, France, Ireland, Switzerland. Ang dami-dami po nilang hawak na US government bonds, no? So matagal na naubuso ang US ng trade deficit. Kaya po ang mayayaman pa sa US ay lalong yumayaman yung mga billionaires at multi-millionaires po nila. Not necessarily po average Americans. At nangyayari po, no, marami po mga investors at marami po mga economists ang concern po dito sa trade deficit na tinatawag po na to. Kasi syempre, pabaon po sila ng pabaon ng trade deficit. Every year, naiipon po ang trade deficit po na to. At every year, naiipon po ang holding sa iba't ibang bansa, no, ng treasuries, ng US government banks. No? So, ano ang mangyayari nito? Kada taon, dumadami ang deficit. Lumulobo ang holding sa ibang bansa ng US government banks. Marami po nagiging concern nito kasi natatakot po sila. Baka dumating ang araw, malunod tayo sa deficit na to. At saka baka dumating ang oras na i-weaponize itong hawak-hawak nila to na US government bonds, no? Itong mga iba't ibang bansa. Halimbawa, Japan, 1 trillion ang hawak nila. Baka i-weaponize. Paano yan? So, marami po ba nagiging concern? Marami pong kinakabahan. Ano ang ibig sabihin po nito? Ngayon, pumasok si Trump, no? Si Trump ay isang pro-American. At ako po, no, naniniwala ako na talagang nagkikare, no, si Donald Trump sa kanyang bansa at gusto niya talagang i-address, no, itong deficit. Ito po ay opinion ko lamang po, no? Kasi po, marami na po mga previous administration na hindi po nila masyadong na-address po ang problema po na to. Kaya po, ang nangyari po ay gusto siyang i-address ni Trump. Yun nga lang, masyadong drastic at sobrang bilis. Ito po yung ginugol ko po, no, itong tariff na pinopropose niya na sobrang laki, biglang lumobo ang mga tariff na talagang nanlaki ang mata ng lahat ng mga tao sa buong bansa. At yun ang kinakatakutan po ngayon. Anong ibig pong sabihin yan?
totohanin ba ito ni Donald Trump? Ngayon, ako po sa opinion ko po, no, based po sa kinuwento ko po sa inyo kanina na suntukan, na nauwi sa saksakan, na nauwi sa barilan ng SUV at ng motorcycle driver, dito po sa tariff war or sa trade war ay meron na pong precedents. Ibig sabihin, meron na pong previous na nangyari sa past, sa history na alam ko natatandaan ng lahat ng tao. Ito po yung Hawley Tariff Act noong 1930. Na noong 1930, nagpasa sila ng batas na aggressive, pinaasan nila ang tax, ang tariff sa maraming goods, no? Dito sa US po, no? At hindi po naging maganda ang pangyayari, no? Basahin nyo na lang po ang history ng Great Depression at ito po ang sinasabi po nila na talagang nagpabagsak pa sa US at lalo pong na-depress ang US at lalong nabaon sa depression ang Amerika. Nasira ang economy ng US, maraming nawalan ng trabaho, maraming nagutom na Amerikano, malaki po ang kagagawan ng biglang pagtaas ng tariff na akala ng gobyerno makakabuti pero nakasama dahil po too drastic, too fast. Kasi po ang economy po, no, ang economy po ay very complex po ang economy para po yung ecosystem. Ngayon, kukwentuhan ko lang po kayo ng ecosystem, no? Hindi po pwedeng basta-basta baguhin ng drastic at sudden ng isang ecosystem. Halimbawa sa Africa, no? Halimbawa may leon at may zebra. Balanse po yan kasi ecosystem po yan. Ngayon, kung sa isang lugar sa Africa, no, naisipan ng gobyerno, ay patayin natin yung mga leon kasi masama yung mga leon. Pinatay yung mga leon. Ang dami leon na namatay, no? Pinagbabaril nila. Ngayon, akala nila maganda kasi dadami, wala nang papatay ng zebra, no? Doon sila nagkakamali kasi sa umpisa biglang dadami yung zebra. Kaya na pagdami ng zebra, hindi na po magkakasya yung yung halaman sa paligid. Biglang mauubos ng mga zebra lahat ng halaman kasi hindi na nga po balanse. Ngayon, naubos na ang halaman, kinain ng lahat ng zebra, patay na ang zebra. Ano nangyari? Patay yung leon, patay yung zebra, ubos ang halaman, sira ang ecosystem ng Africa. So hindi po talaga po pwede na drastic ang change sa isang ecosystem. So balik tayo sa trade war, no? It is more complex today kaysa po doong panahon po ng nung Great Depression. Nung Great Depression po kasi, no, nagkasundo-sundo po ang maraming bansa, no, nagalit sila sa US. Nagkasundo-sundo po sila, no, tapos nag-increase sila ng tariff. Masalimuot po talaga ang pangyayari at talagang nadisgrasya po at talagang naghirap po ang maraming bansa. Pero ngayon po, mas matindi po ngayon kasi kayo po may hawak-hawak na US government bonds, itong mga iba't ibang bansa na to na pwede po nilang biglang ibomba, bigla po nilang ibenta po ito, pwede po nilang i-crash ang presyo po, no, ng US government bonds kung gusto po nilang gumanti. At pag gumanti po sila sa ganyang pamamaraan, ay sama-sama po tayo mamamatay. Lahat po ng bansa ay magkakaproblema po. Ganun po ang mangyari. So my gut feeling po, no, ang gut feeling ko po, no, deep inside, no, hindi po i-insist ni Trump, no, itong initial na proposal po niya. I think that will be very stupid, no? Kasi if that will happen, magdedire-diretso po itong trade war po na to, no? Parang yun nangyari sa motor at SUV. Lahat po tayo matatalo po dito. And I think very aware naman po sila na dito sa pangyayari sa Great Depression po nito. I think gagamitin lang po ito ni Donald Trump as a bargaining, no, itong initial na drastic niya, no. Kumbaga isi-set mo lang ng tatawad ka ng malaki-malaki tapos ang target mo talaga yung bandang gitna. I feel na bandang gitna ang kalalabasan po nito, no. I think in the end they will agree to something in between, no, kasi nung previous na pag-upo ni Trump, no, naalala ko, baby niya talaga yung market at ayaw niya bumabagsak ang market, lalo na ang US stock market, bumagsak na ang US stock market ngayon. Kasi feeling ko, nung last na pag-upo niya, I think naniniwala siya na yung market, no, is gauge na effective siya as a leader. Kaya nga nung panahon niya,
nakikipag-away siya sa Feds na ibaba yung rates. Na 1% na lang gusto niya pa i-0-0 para talagang tumaas ang stock market, no? And ako, maasa ako na very very soon babawi siya para makabawi yung stock market sa US at magkaroon ng confidence ulit ng investors po, no? Sa US. That is my gut feeling and that is my opinion. But of course, no, pwede naman pong i-insist ni Trump itong bagay na to, no? At pwede naman. If that happens, patay tayong lahat. Napakalaking problema po nito. Buong mundo po ang magsasuffer. And also, trade war and tariff war, no? Sometimes, it could escalate into a real war, no? Kung gusto natin ng takutan. Pero of course, hindi po natin alam anong mangyayari. Kung ako po ang tatanungin, no, para po sa akin, hindi ko po alam anong mangyayari. Ako ay isang tao na nagdadasal din na sana mahimasmasan si Trump at huwag niya pong ituloy ito, no? At for local stock investor, kung meron po kayong buying power sa ngayon, antay-antay po muna na mag-pacify po muna itong tariff war po na to. Observe po muna tayo kasi may chance po, no, na maging masalimuot pa to at may chance pa po na bumaba po ang stock market natin. It's very very possible. So wala namang pumawala kung mag-aantay tayo sandali. Kung may buying power tayo, mali natin baka bumaba pa tayo ng below 5,000. And I feel moving forward, dividend investing will still be king in Philippine stock market today. At ito po part 1 lang naman po, no. Pinag-iisipan ko po kung anong magiging future na mangyayari dito, pero these are my initial thoughts, no, dito po sa trade war po na to. Kayo po, anong masasabi po ninyo? Ito po lahat opinion ko lang naman po, no. Hindi naman po ako expert sa economy, hindi naman po ako expert sa markets, but these are just mga opinion na naiisip-isip ko lang dahil hindi naman po ako expert, hindi ako financial advisor. At disclaimer, this is just for entertainment only. Like, share, subscribe. To God be the glory. God bless. Happy investing. Bye-bye.